pulmonary, it represents saan? Lungs, or in Tagalog, sa ating baga o sa ating paghinga. Yun yung process ni CPR, okay? Nawawala daw si tibok ng puso sa yung paghinga ng tao. Okay? Then resuscitation, from the root word resuscitate, it means to revive, ibabalik. Tama yun, sana all binabalikan. Ayan. Ibabalik natin yung nawawalang tibok ng puso at paghinga ni victim. Masusundan? Another question. Anong sini-CPR? Buhay o patay? Ha? Why? Ano? Why? O, sige, isa lang ha, coach. Tingin mabuti ha. Taas ang kamay doon sa mga nagsasabing buhay. O, sabi nyo buhay. O, dami. Taas ang kamay sa may sabing patay. Ha? Mahina ang pulso pero may hininga. Buhay siya. Pasok kayo. Okay, ito yung mga undecided. Kalahating buhay, kalahating patay. 50-50. Naghihingalo. Oh, taas ang kamay. Yan, naghihingalo. Oh, sige. Naghihingalo. Isa-isahin natin. Sa mga nagsasabing buhay, let's imagine si Coach Christian natutulog. CPR ninyo. Sabi niyo, buhay. Ano kaya maramdaman niya? Mamamatay. Yes. Baka masuntok kayo niyan. Or mamura, sobrang sakit nun. Imagine, as adult, kayo consider as adult na ha. Ang deep ng compression sa adult is 2.5 inches. Ganito. Okay? Yung pagbibigay nyo ng first compression sa victim, ganito ka-deep. May maririnig kayo na parang na-break na bone. Yes. Then, natutulog yung victim, CPR nyo. Coach, puntahan mo kami tao yata sa labas ng pasuway mo. Isa lang. Okay? Eto naman, yung taong nag-aagaw buhay or naghihingalo, CPR nyo, ano kaya mangyari sa kanya? Matuluyan. Ma-revive? Naghihingalo, meron siyang pulse, meron siyang breathing. Lalo siyang mamamatay. Student pa yan, Coach Mau? O, papasokin mo rito. Basa ba? Nag-swimming na? Ayan, hindi na siya pwede mag-swimming mamaya. Okay? To continue, everybody listen. Ayan, meron tayong ano mamaya, meron tayong review. Di ba nga, from the beginning, si cardiopulmonary resuscitation, nawawala daw si tibok ng puso sa kayong paghinga ni victim. So ano yun, buhay o patay? Patay na. Wala na nga siyang tibok ng puso, hindi na rin siya humihinga. Okay? So ang gagawin natin, i-resuscitate natin, i-revive natin. Okay? Ano nga sunod ang CPR? Buhay o patay? Pero hindi lahat ng patay na pwede pang mabuhay. For example, ano yung ng patay? Kaya pa? Kulay purple na yung color ng skin. Kaya pa? Matigas na yung upper tsaka lower extremities. Kaya pa? Yun. Listen. Ang taong nawala ng tibok ng puso at paghinga within 10 to 15 minutes. Depende sa bilis ng responder yan. Yan po pwede pang ma-revive. Pero pag lumagpas yan ng mga 30, 1 hour, sad to say, mahirap nang ma-revive yan. Yes. Okay? At tandaan nyo, sana after ng ating lecture, yung kung ano man yung matututunan ninyo, huwag nyong magamit. Napakahirap mag-perform ng CPR. Based on my own experience, 8 years na ako sa rescue. Okay? Ang mga CPR ko siguro nasa 30 na. Sad to say, wala pa ako nabuhay kahit isa. Yes. Lalo na pag ang isi-CPR ninyo is part ng family ninyo. Sobrang hirap. Yun yung hindi ko makakalimutan kwento. Na-cardiac arrest yung lola ko sa bahay niya. Okay? Nandun ako that day. From the beginning, dun sa bahay pa lang, then itatravel siya sa hospital. Siguro ang biyahe nasa kulang 2 oras, 2 hours. Magmula bahay hanggang hospital, sini-CPR ko siya sa ambulance. Yes. Lahat ng liquid sa katawan ko tumulog. Pawis, sipon, luha. Sad to say, hindi ko siya na-revive. Lahat ng learnings ko, idea when doing CPR,
nagamit ko siya. Kaya nga lang, yun na nakakalungkot, hindi ko siya na-revive. Siguro talagang hindi na siya, oras niya na talaga. Okay? Kaya after nito, kung ano may matututunan ninyo, sana huwag niyong magamit. Kasi bakit? Pag nagamit niyo siya, ibig sabihin may nangangailangan ng tulong ninyo. Sa akin lang magkaroon kayo ng idea at learnings kung paano siya gawin. Is that clear? Yan, naiyak si ate. May naalala siguro siya. Okay? To continue. Coach Mon, paano ba malalaman kung si victim is po pwede ng i-CPR? Ano raw yung mga chine-check? Oh, sige. Ilong, pulse. Everybody, check your pulse. Sige, itong ardent pulse ninyo. Ayan, meron ba? O, yung mga inaantok, meron din dito, ha? Sir, nantok. Maraming po ay check yung ating pulse. Meron din dito. Sa mga singit natin, meron din. Sa mga baby, especially sa infant, dito sa may patalampakan. Okay? So, pinaka-best way is dito sa carotid pulse natin. Okay? Ito yung code para malaman nyo. Dito kayong dalawa. Saan kayo galing? Ba't nag-swimming na kayo? Dito kayo. Ayan, dali. Excited. Dapat kayo ito yung CPR ko kayo. Dito kayo. Sit down kayo rito, kuya. Upo kayo rito. Ayan. Dito. Okay. Ito yung code para malaman kung pwede nang i-CPR si victim. Anong ulit ibig sabihin ng CPR? Pulmonary respiratory Okay, tandaan nyo si A, B, C. resuscitation. A is for? Very good. Nasaan yung mga airways nyo? Nose and mouth. Everybody chin up. Inhale. Inhale pa lang. Exhale. Diba? Parang may longganisa ha. May chicken ha. Sige everybody, chin, yung chin nyo naman, tingin nyo sa chest nyo. Inhale. Exhale. Ano mas madali? Naka-chin up. Okay. Ganito para mas clear, ipapakita namin sa inyo kung paano ba chine-check si A, B, C or si airways, breathing, and circulation. Very good. Ano nga ulit? Okay, coaches, palakpakan yung mga coach niyo. Ayan. Ganito rin ang gagawin niyo mamaya during your return demonstration. So, tingnan niyo mabuti. Okay? So, sila, yung ating mga responders. By the way, si Coach Mau is one of my candidate para ipadala ko sa Red Cross. Palakpakan niyo naman. Okay. Siyempre, tatandaan nyo palagi, pag kayo yung tutulong, ang safety nyo is palaging 99%. 1% lang kay victim. Okay? Kasi baka mamaya, after nga nito, marunong na kayo. Dahil sa kagustuhan yung mag-trending, meron kayong nakita na cardiac arrest dyan, nasa kalsada pala. Tinakbo nyo ngayon. Nasagasaan kayo. Isang responder, nagbida-bida, nasagasaan, patay. Trending talaga. So palagi nyo i-check yung safety ng sarili ninyo. Okay? Tignan mabuti kung may panganib ba. So the scene is safe. Walang kahit anong panganib. Eto na, lalapit na yung mga responder natin. Okay? For example, sige, kneel na, luhod. Ayan na. Nakalapit na. For example, ako yung kasama ng victim. Okay? Hindi sila naka-uniform. Papayag ba ako na hawakan nila yung mga victim? Yes. Pag nagpakilala sila ng ganito, for example, good morning po, my name is Mon, I'm a trained responder. Pwede ba ako tumulong? Papayag ba kayo? Yun. So pwede kayo magpaalam. Okay? So syempre, dahil ang gugwapo ng mga responder natin, ay, para sabi nyo, gwapo, maganda kaya ako. Badik, ay, no. Okay, continue. Ayan, alam niyo po yung mga staff ko, ano kami dito kompleto. Lalaki, babae, tomboy, bading. Ayan. Okay, continue. Ayan na. Nakalapit na po yung mga responder natin, nagpakilala na. Eto na. Isi-CPR ba nila kaagad dyan? Why?
Okay, kasi baka mamaya, nakainom pala yung mga kalbo, may hangover, sinipr nyo kaagad, nasuntok pa kayo. So, i-check muna natin yung responsiveness ni victim. Pwede nyo silang hawakan like this. Oh. Oh, yun. Okay? Diba mga di-remote yung mga yan eh. Okay? The victim is unconscious. Ibig sabihin, hindi sila nagre-response. Susunod na lang gagawin ha, ganyan din ang gagawin nyo. That's the time na i-check na natin si airways, breathing, and circulation. Let's start with the airways. Di ba kanina pina-chin up ko kayo? Same goes din kay victim. Yun yung technique na head tilt maneuver. O, mamaya huwag yung tagayin sa ulong ganun ha. Chin up. Tingnan yung mouth kung may obstruction. Pag merong obstruction, especially sa nalulunod, baka nakakain ng hotdog, hindi nalunok. Okay, tanggalin. Using your baby finger. Oh, pagwat, grabe naman tusukin mo naman yun. Okay? So, walang obstruction. Next natin, si breathing. Paano pa-check ng breathing? Yung 2 finger ninyo, ilalagay nyo dito sa tapat nyo, sa carotid pulse ni victim. Okay? Next natin, yung circulation. Yung tenga ninyo, ididikit nyo sa nose and mouth ni victim para ma-feel nyo kung may lumalabas bang hangin. While your eyes is looking doon sa body para makita nyo naman kung nagra-rise and fall pa siya. Is that clear? Yes! Then magbibilang kayo ng 10 seconds. Military count. 1,001. Louder! Okay. Ayun. Bakit kaya kailangan po magbilang ng 10 seconds? Why? Para mag-respond? Si victim? What? Just to observe what? For confirmation. Yes! Very good. Palakpakan siya. Okay? Just to be clear, or just to be sure na si victim is negative pulse and negative breathing na. O sino rito yung may mga mommy and daddy, mga asawa na pag naupo, bigla na lang nakakatulog, tapos bigla na lang naghihilig. Meron? Meron. O kung meron man, this is the right time na sabihan sila na mommy, daddy, exercise po tayo. Ibig sabihin, hindi na ganun ka-healthy or nagsisirculate yung blood nila papunta sa heart, papunta sa brain. Medyo delay na. Is that clear? Okay, so the victim is negative pulse and negative breathing. Anong gagawin natin? Ganun kabilis ang pagsi-CPR. Okay?